Ikaw. In the light of day, some stories are still hidden in the shadows. Bawal tayo. Pero tumadaan ako dun, okay naman eh. Pag kilala ka ng mga tambay dun, ligtas ka. Pero kung dadaan ka dun nung wala lang, tapos marami kayo. Anong naging dahilan kung bakit nalulung sa bisyo? Ano mga naka-influensya sa'yo? May mga tao ba? O mga bagay? Sitwasyon? Concern lang ako. Sinubukan ko lang talaga ng isang beses. Hindi ko naman nakalain na gano'n na napanapin na ito. Gano'n pala kasarap. Kumbaga para sa akin kasi, para sa akin, medicine action sa akin. Sa dami ng iniisip. Pag nakaka-take ako ng mga ganong bisyo, nawawala lahat sa akin, nawawala lahat sa isip ko. Lahat, parang nabubura lahat ng sa akin, lalahala. He was someone's son, someone's friend, someone who once dreamed of better days, but the world offered him a poison that disguised itself as peace. Anong natutunan mo mula sa iyong karanasan? Ano lang. Sa pinagdaanan mo, sa pangyayari na bago mangyari sa iyo yun, mangyari sa iyo at matapos. Ano yung sa tingin mo nakuha mo mula doon? Para sa ano lang din, malitin talaga yun. Malitin talaga yung ginawa ko na yun. Hindi ko rin inasahan na sisirain. Ayun pala yung sisira ng buhay ko. This is not about the darkness. It's about the fight to return to the light. And sometimes, even daylight can't hide what the night left behind. Magandang hapon sa iyo. Ikaw nga pala si pangalan mo, kung ano yung gusto mong itawag namin sa iyo. Tawag niyo na lang laway na lang. Mawawala ka. Okay. Before he got involved with drugs, he says he was just a normal kid, someone who wanted the things others had. Unang tanong, pwede mo bang ikwento sa amin kung sino ka? Kung sino ka bago ka pa nalulong sa pinagbabawal na gamot? Normal na bata lang ako talaga dati. Kung sa, lang talaga, na pariwaralan din talaga. Okay, doon nakapit ako ng cocaine doon. Pabili lang, doon lang kay Claire, mas manibis lang. He didn't plan to get addicted. It started from pain and the need to forget. Sige, sa mga panahon na yon na nagsimula ng lumala yung pagkahumaling mo, yung pagdanasa mo sa pinagbabawal na gamot, anong nararamdaman mo, pinagdadaanan mo bago ka malulong? Wala ako, family problem lang din mo lang ako. It became his medicine and then his prison. Galing ba? May 5? Nagtanong tapos may 5. Thank you ba? He says the hardest part wasn't being locked up. It was watching the world go on without him. Kuha ang komosyong ito malapit sa palengke ng Barangay 178 Camarin North, Caloocan noong nakaraang linggo. Ito, noong panahon na nahuli ka, nakulong ka, ano yung mga pumasok sa isip mo nung nasa loob ka? Ano naman talaga yun. Talagang inasahan ko na talaga yung ganun pangyayari. Kasi wala naman ako sa ano eh.
wala naman ako sa legal na gawain. Illegal talaga. Pag pinasok mo yung ganun na illegal na gawain, talagang tanda ka rin sa sa balik. He says he learned to live with the silence. No plans, no noise, just the same thoughts over and over again. Paano mo hinarap ang bawat araw sa loob? Ano ko doon, enjoy lang. Ni-enjoy ko lang din. Marami kami doon. Marami rin kami doon. Makasingidaan ko lang din. He says hope was the only thing they couldn't take from him. And somehow, that was enough to keep him breathing. He says it wasn't advice or punishment that changed him. It was fear. Fear of what could happen next. Sa ngayong wala ka na sa sistema o sa impluwensya ng mga ipinagbabawal na gamot, nandito ka na sa stage o sa level na pagbabago at pagbangon. Ano nagtulak sa'yo upang magbago at iwan ang dating gawin? Ligtas sarili lang din. Kasi sa mga susunod na mangyayari, di ko naman alam kung ano mga pwedeng gawin sa akin ng mga pulis. Susunod, hindi lang nila ako ikulong. Maraming pinapatay yung pulis, maraming sinasalbis yung pulis na hindi alam kung sino pumatay. Nakikita na lang yung katawan mo, hindi alam kung sino yung may gawa, sino yung pumatay. Yun yung kinatakot ko rin talaga ako mga para sa niligtas ko rin talaga yung sarili ko. Kasi bata pa talaga ako. He said he was still young when he had his first child, and still young when he's having his second child. Ganito edad ko, magkakaroon ako pangalawang panganay. Pagpalit. Inauna kasi talaga, bobo yun. Laking pera na napapadala ko dun niya. He said he sends child support for checkups before, for his first child and the mother. But it seems that his previous partner spent the money on something else. He discovered that the woman was having an affair with someone else, and that the money he sent her was also being spent on this. Malaman ko, may pala doon na padala. Meron pala talagang, ano talaga doon, buko may iba na. Yun. Yun nga. Yung padala ko doon, buko, tinignan ko na siya, magastasan niya yung magastasan niya yung panganak. Yung padala ko doon yun, 27 niya, sarado. 27. So, bukod pa yun, talagang buwan-buwan, kada check-up, padala, 8, 7, hindi pwede bumaba ng 5 kasi pag bumaba ng 5, kulang na yun eh. Kulangan ko na yun, pang check-up. Inaano ko rin pang gastos nila. Yun yung inaasahan ko mangyayari nun eh. Binibigay ko sa kanila, mapupunta sa para sa amin din. Para sa na kinabukasan namin. So, malaman ko ganun. Wala na, tinigil ko na. Ayun na yun. Pinalabas ko lang yung bata na yun. Wala na. Pagkalabas, parang yung patay, yung pagkalabas, may mga nangyari yun. Pagkalabas ng bata, patay. Pero buhay yun. Pero para sa akin, wala na. Kahit yung nanay, wala na. Patay na yun sa puso ko talaga. Cross my heart. It will be known how difficult and painful the situation was with his previous partner, and how he was told that the mother and the child was dead in his heart and mind. This is how he just want to forget whatever happened bad in the past. Ngayon naman, nais namin malaman kung ano yung mensahe mo naman sa ibang tao. Ano ang payong ibibigay mo sa iba, lalo na sa mga kaedad mo na dumadaan sa dating sitwasyon ng buhay mo?
Ano may ipapayo mo sa kanila? Wala, sabi ko lang sa kanila, ano yan, problema lang yan. Ayan, dadaanan lang yan, hindi yan titagan. Kanya-kanyang choice lang naman yan eh. Kung anong gusto mong gawin, kung anong trip mo sa buhay mo, para malimutan mo yun, o makalimutan mo yung na ano mo problema, naisip mong problema. Kanya-kanya ano lang din talaga yan. He knows people still judge him, but he doesn't let that control him anymore. Ano naman masasabi mo sa mga taong humusga sa iyo o hindi nakaunawa sa mga pinagdaanan mo? Wala, akong masabi sa kanila. Bahala sila sa bahala sila kung ano sabihin nila. Para sa akin, sarili ko yung papahinga ko, sarili ko yung susundin ko. Sarili ko lang yun, papahinga ko. Kung ano mga dapat kong gawin. And for the young ones, his message is simple. Ngayon, kung bibigyan ka ng pagkakataon, paano mo gustong makatulong sa ibang kabataan upang magkaroon ng maganda at malusog na pamumuhay habang bata pa? Ano lang talaga, matuto lang makinig sa magulang talaga. Kasi sa oras kasi na mawala ka sa poder ng magulang mo, marami talagang magbabago sa takbo ng magulang mo. He can't erase what he's done, but he's learning to live with it. Every day, he wakes up under the same sun, hoping this time he won't lose himself again. Hindi mo kasi ito, wala akong pag-asa. Lahat naman ba ako may pag-asa.